Pasado 7:00 na noong ako ay magising. Nag-alarm naman ako ng eksaktong 7 p.m. Kaso pagod pa rin talaga ang katawan ko kaya muli akong nakaidlip. Mabuti na lang dahil 7:15 p.m. pa lang noon ay muli akong naalimpungatan. Pagkatingin ko sa cellphone ko ay nakita kong may text na si Tita Gwen. Hi Regan, kamusta ka dyan? Nakauwi na ba kayo galing sa outing? May niluto ka na bang ulam? Gutom na talaga ako eh. Sabihin mo kung wala tayong ulam para bibili na lang ako sa karinderya bago ako umuwi dyan. Mahabang text pa ni Tita Gwen. Tiningnan ko ang oras ng pagka-receive ng text. 5 minutes ago pa lang. Kaya naman, dali-dali na akong nag-reply. Tita Gwen, narito na po ako sa bahay. Kagigising ko lang po. Huwag ka na pong bumili ng ulam. Meron po tayo ritong kalderetang baka na masarap din ang pagkakaluto. At puro laman talaga. Sobra-sobra pa ito sa ulam natin sa hapunan. Magsasaing na lang po ako para pagkarating niyo po dito ay diretso na tayong kakain. 2 minuto lang siguro ang nakalipas ay nag-reply na rin siya kaagad. Wow, ang sarap naman ng ulam natin. Natatakam na tuloy ako. Parang gusto ko nang umuwi kahit hindi pa ako tapos rito. Pero anyway, titiisin ko na lang muna ang gutom. Mag-out na rin ako ng 8:30 p.m. para saktong 9 p.m. ay nandyan na ako. Sige na, magsaing ka na rin. Salamat Regan See you soon. Wika niya tapos hindi na ako nag-reply pa. Agad akong bumangon at bumaba. Tsaka inilabas ang isang Tupperware na kalderetang baka at ibinabad ko muna sa mainit na tubig. Dahil baka mas lalong ma-dry up kung ipapainit na nagyayelo pa. Naligo na rin muna ako at noong matapos ay tsaka ako nagsaing. Medyo nagsisimula ng matunaw ang pagka-frozen ng kaldereta. Kaya nilagay ko na iyon sa kaserola at nilagyan ng kaunting tubig. Tsaka isinalang sa kala na mahina lang ang apoy. Pagsapit lang ng 9:00 ay narinig ko nang may bumusina sa labas ng gate. Kaya dali-dali na ako lumabas ng bahay at binuksan na nga ang gate. Noong lumabas ng sasakyan si Tita Gwen ay sabi niya, Regan, ready na ba ang food natin? I'm starving na talaga eh. Sabi ko naman, Huwag ka pong mag-alala tita, ready na po ang lahat. Tapos nagluto na rin po ako ng konting crab and corn soup na sapat lang sa hapunan natin para may mahihigop na sabaw. Nice, tamang-tama, sobrang gutom na talaga ako eh. Mamaya na lang ako maliligo, kumain na muna tayo. Okay po tita. Sagot ko pa tapos nakita ko nang may dala siyang cake na roll. Saan po galing yan tita? Binili ko kanina noong lunch break. May malapit na red ribbon sa office namin. Kaya naisipan kong bumili para naman may dessert tayo. Okay po. Ako na po ang magdadala niyan tita. Wika ko pa dahil may dala pa si tita na laptop at shoulder bag. Kaya kinuha ko na yung laptop at yung cake. Inilipag niya lang ang shoulder bag niya sa sala tapos diretso na sa kusina. Ako naman ay inilapag lang sa divider sa sala ang laptop. Tapos pinasok ko naman ang cake sa ref para lumamig. Sakto talaga iyon sa dessert namin. Wow, napakasarap naman. Lahat umuusok. Ito yung gusto ko eh. Wika niya at agad nang naglagay ng kanin at ulam sa plato. Tapos, humigop na ng maraming beses noong soup bago nagsimulang kumain. Halata talaga na sobra ang gutom ni tita dahil tuloy-tuloy ang subo niya. Walang tanong o salitang lumabas sa kanyang bibig. Basta focus lang sa pagkain. Noong patapos na siyang kumain ay doon pa lang nagpahinga kaunti. Sabay sabing, siya nga pala, kumusta yung outing niyo? Ayos naman po tita. Ang dami nilang dalang pagkain na kahit pa siguro 10 tao ang kasama niya ay kakasya. Si Chelsea, anong ginawa sa'yo? Naku, tita, panay ang dikit. 19 na raw siya at pwede nang magka-boyfriend. Anong sinagot mo?
Sabi ko po na alis muna ako dahil masakit ang tiyan ko. Tapos nagtago ako sa banyo ng ilang minuto para lang maiwasan ang tanong niya. Tawa naman ng tawa si tita sa kwento ko. Tapos sabi niya ay maniningil raw siya ng birthday gift sa kinagabihan. Kaya humanda raw ako. Kaso tinagaya ng tita niya ng MP. Kaya ayun, nakatulog. At pagkagising ay sobrang sakit raw ng ulo. Kaya natulog rin po ng maaga. Kami na lang nina Aling Carmela at Margaret ang nag-inuman at nagkantahan nung gabi. Ang kulit ng ginawa mo, Regan. Tama talaga ako ng hinala. Ihirit yun sa'yo. Dahil pagkakataon niya na iyon dahil kasama ka nga niya sa isang lugar at wala ring pwedeng matakbuhan na hindi ka niya masusundan. Maliban syempre sa banyo. E di, asar siya sa'yo. Hindi naman po masyado, tita. Nagpasalamat pa nga po sila sa pagsama ko dahil kung hindi ako sumama ay hindi matutuloy ang outing nila. Dahil wala po silang driver. May hangover ang driver na kausap nila kaya hindi nakapunta. Kaya nag-offer na rin po ako agad na ako na magdadrive. Nakita ko kasi na naiiyak na si Chelsea. Kaya ayun, tuwang-tuwa nung malamang marunong po akong mag-drive. Nice one, Regan. So, paano? Ikaw nang bahala rito, ha? Sobrang pagod na talaga ako maghapon. Hindi na nga ako nakapag-snack dahil sa pagiging sobrang busy ko. Pero binila naman ako ng mga staff ko ng burger at drinks. Pero hindi ko rin nakain dahil wala talaga akong time. Kaya ibinigay ko na lang sa babaeng janitor namin doon bago ako umalis para naman hindi iyon masayang. Regan, marami naman itong ulam natin. Okay lang ba kung ipagtabi mo ako sa maliit na Tupperware? Gusto ko lang ulit magbaon nito bukas sa opisina. Ipapainit ko na lang sa microwave oven sa office. Opo, sige, no problem, tita. Magluluto na lang din po ako ng ibang ulam para sa hapunan. Sinabaw siguro. Nilagang pata ng baboy na may saging na sabam. Patatas sa tripolyo. Ayos na po ba yun sa'yo, tita? Nako, Regan, sobra pa sa ayos. Malamang nagmamadali na naman akong umuwi ng gabi para makakain na agad ng niluto mo. Huwag ka po masyadong magmadali, tita. Mga 7 PM na ako magsisimulang magluto para sakto lang na maluto yun bago ka dumating. Para mainit pa talaga at bagong luto. Nako, Regan, hindi ko na talaga maintindihan ang ginagawa mo sa akin. Dati kasi hindi ako excited umuwi dahil wala naman akong makakasama o makakausap dito. Pero ngayon, baliktad na. Sobra na akong nagmamadali na makauwi dahil excited akong makakain ng kung anong surprise na ulam mo para sa akin. Talo ko pa ang may inaalaga ang baby na gusto ko nang makita kagad. Ano ka ba, tita? Huwag ka po masyadong magmadali. Para sa'yo naman talagang mga niluto ko. Kaya sisiguraduhin kong malapit ka nang umuwi kapag niluto ko para sakto lang po yun. Kaya kung maagaan mong umuwi, hindi pa ako tapos noong magluto. Kaya chill ka lang sa trabaho mo at iisin na rin ang gutom mo sa hapunan dahil siguradong makakabawi ka rin naman kapag kauwi mo rito sa bahay. Oo nga, Regan, tama ka. Sagot pa ni Tita Gwen na may matamis ng itim. Noong matapos makakain ay tumayo na siya at kinuha ang cake sa ref. Tapos nag-slice ng dalawa at inilagay na sa magkahiwalay na platito. Tapos ibinigay sa akin ng isa. Tahimik lang noon na kumakain ng cake si tita. At noong makatapos ay agad na ring tumayo sabay sabing, Regan, baka pwede mo kong i-massage ka unti bago ako matulog para maging mahimbing ang tulog ko. Kailangan ko talaga ng deep sleep para ma-recharge naman ang katawan ko. Lalo at mukhang aabutin pa ng another 1 week bago matapos itong overtime namin. Okay lang po, tita. Walang problema. Sige po, punta ako sa kwarto mo after ko dito. Okay, sige. At kung sakaling tulog na ako pagpasok mo, i-massage mo pa rin ako ha. Kahit sa likod at balikat lang. Okay po, tita. Sagot ko pa at nagmadali na ako sa paghuhugas ng mga plato para maabutan ko pa si tita na gising.
Noong makatapos ako sa paghuhugas at paglilinis ng kusina, ay dali-dali na akong naglock ng mga bintana at mga pintuan tsaka umakyat na sa pangalawang palapag. Pagkarating ko roon ay gising pa si tita. Nasa dresser at nagda-dryer ng buhok. Sakto ang dating mo, Regan. Tuyo na yung buhok ko. Agad na nga siyang dumapa sa kama tapos nakita ko ang isang massage oil sa may lamisita katabi ng kama niya kaya iyon na ang kinuha ko at ginamit sa pagmamasahe ng likod at balikat niya. Nakakasampung minuto pa lang ako ng paghilot sa kanya ay humihilik na siya. Kaya kinumutan ko na lang siya noong makapal na kumot. Tapos inilihis ng direksyon iyong kanyang maliit na lampshade para kaunting liwanag lang ang tatama sa kanya at magiging mahimbing ang kanyang Pagkalabas ko ng kwarto ni tita ay pumasok na ako sa kwarto ko pero naroon ako sa may bintana. Hindi ako nag-on ng ilaw kaya hindi halatang may tao sa kwarto ko. Nakita kong naroon si Margaret nakatayo sa may tapat ng gate namin. Nakatingin siya sa kwarto at mukhang tinitingnan kung may tao ba. Sa tingin ko ay tatawagin ako noon kung sakaling makita niyang naroon ako at gising. Pero dahil sa gusto ko na rin magpahinga pa ng mahaba, kaya hindi na ako nag-on ng ilaw. Electric fan lang ang binuksan ko, tapos natulog na. Kinabukasan, 4:00 pa lang na madaling araw ay gising na ako. Nagluto na ako agad ng sinangag na kanin at 4 na longganisa para sa almusal namin ni Tita Gwen. Nagsaing na rin ako ng bagong kanin para pangbaon naman ni Tita sa opisina. Sumapit na lang ang 6:45 a.m. ay hindi pa rin bumababa si Tita Gwen. Nag-alala na ako dahil baka malate siya sa trabaho, kaya pinuntahan ko na iyon sa kwarto niya. Diretso na akong pumasok sa loob at nakita kong mahimbing pa rin ang tulog niya. Tita, gising na po. 7 a.m. na. Ha? 7 a.m. na? Lagot, malilate na ako. Sabi ko naman. E di maligo na lang po kayo at magbihis. Ilalagay ko na lang sa Tupperware ang mga pang-almusal nyo para doon na po kayo mag-almusal sa office. Nakaready na rin naman ng bagong lutong kanin at ang sobra nating kaldereta kagabi na ibabaon mo. Salamat, Regan ha. Sige, maliligo na ako. Sagot pa ni tita at agad nang nagtungo sa banyo. Ako naman ay muli nang bumaba at nagtungo sa kusina para ilagay sa Tupperware ang pagkaing pang-almusal niya. Makalipas lang ang 15 minutes ay nakita kong papalabas na ng bahay si Tita Gwen. Kaya sumunod na ako kaagad. At inilagay sa upuan katabi ng driver seat ang mga babaunin niyang pagkain. Tapos nagbukas na ako agad ng gate. Ingat ka po sa biyahe, tita. Salamat, Regan ha. Sige na, aalis na ako. Ikaw nang bahala rito sa bahay. Okay po. Sagot ko pa at agad nang umalis si tita. Akmang isasarado ko na ang gate nang biglang may nagsalita. Regan, wait. Kaya hindi ko na itinuloy ang pagsarado ng gate at sinilip ko kung sino yung tumawag sa akin. Noong masilip ko ay nakita kong si Margaret pala iyon, ang tiyahe ni Chelsea. Oh, Margaret, bakit? Pwede ba kitang makasama? Kahit saglit lang. Anong ibig mong sabihin? Katulad nung nangyari sa resort. Namimiss ko na kasi yun eh. Nag-aabang ako sa'yo kagabi kung sisilip ka sa bintana. Pero mukhang marami kang ginawa. Kaya ngayong umaga na lang ako nag-abang. Baka lang naman. Wala namang problema. Pero baka hanapin ka ni Aling Carmela o ni Chelsea. Naku, huwag mo nang alalahanin ng mga yun. Tulog pa si ate. Si Chelsea naman ay maagang umalis. Pupunta raw ng school niya. Kaya ayos lang kahit mawala ako sa bahay ng 1 oras. Okay, sige. Sagot ko pa. Sabi niya naman, sige pala, magbihis lang ako. Kakatapos ko lang din naman maligo. Kaya sigurado akong fresh pa ang lahat sa akin.
Wika niya tapos dali-dali na bumalik sa bahay nila Chelsea. Noong lumabas ay may dala na siyang paper bag. Sabi ko naman, Oh, ano yan? ulam. Nagluto ako ng butter shrimp kagabi eh. Kami lang naman ni Chelsea ang kumakain ito dahil high blood na si ate. 2 kilo ang niluto ko kaya naisipan kong padala na rin kita. Tsaka chocolate na rin. Dala yan ng daddy ni Chelsea. Napakarami niyan sa ref at hindi pa nauubos ang dala noong nakaraan. May bagong pack na mga chocolate na naman ang darating. Kaya isang malaking pack ng dinala ko. Hindi naman yan mapapansin ni Chelsea dahil noong nakaraang buwan pa yan at naroon yan sa lagayan ng gulay. Sa totoo nga niyan halos wala ng space para sa mga gulay dahil puro chocolates ang laman. Mahilig ka ba sa chocolate? Oh, di tamang-tama pala. Marami itong dinala ko para sa'yo. Wika pa ni Margaret tapos agad na kaming pumasok sa loob ng gate. Inilagay ko na lang muna sa rep ang mga bigay niya. Tsaka kami dumaretso sa 2nd palapag ng bahay at pumasok sa kwarto ko. Pagkapasok roon ay mabilis nang kumilo si Margaret at ginawa ang kanyang nais. Sa totoo lang, gusto ko siyang kasama sa ganoong uri ng laro. Wala akong pagdadalawang isip sa mga ginagawa ko. Hindi kagaya noong kay Ma'am Cherry na kailangan mag-ingat. Lalo at may bayad ang pagtatrabaho kong iyon. At noong matapos ay nanginginig ang kanyang mga tuhod at binti dahil sa pagod. Nagpahinga lang siya ng 30 minutes tapos agad na siyang nagbihes at nagpaalam na uuwi na. Sabi ko pa sa kanya bago siya lumabas ng kwarto. Margaret, sana malinaw sa'yo ang tungkol dito Oo, Regan, alam ko. Gaya ng sabi ko, ayoko rin ng relationship. Gusto ko lang yung may mapaglalabasan ng pagkabalisa para hindi rin sumama ang pakiramdam ko. Salamat Oh, you're welcome. Sagot ko pa tapos bumaba na kami at umuwi na siya sa kanilang bahay. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.